Mamaya, ang mga paghahanda naman ng Civil Aviation Authority of the Philippines sa dagsa ng pasahero ngayong Semana Santa ang ating pag-uusapan sa pagbabalik yan ng bagong Pilipinas ngayon. Ngayong Sabado, sa Usapang Halalan. Ang local absentee voting ay isang napakahalagang hakbang upang mabigyan ng pagkakataong makaboto ang lahat ng nasa likod ng halalan habang ginagampanan po ang kanilang tungkulin. So yung mga qualified or yung mga considered local absentee voter, ito po yung ating mga kawani ng gobyerno, katulad ng mga sundalo, mga kapulisan, at members of the media. They will be performing election duty on election day. Mahalagang impormasyon at diskusyon na may kinalaman sa paparating na eleksyon. Abangan! Ito ang COMELEC Usapang Halalan 2025. Ngayong Sabado, dito lang sa inyong PTV. Ang pinaka-importante po sa akin bilang mamamahayag is to shine the light on important issues para higit silang maintindihan. More than the rhetoric over and above the debate, ang pag-uusap po natin ay magbubunga ng mga idea at solusyon. At yung mga solusyon na yan ang maaring maging basihan para sa konkretong aksyon. Ayan mga kaibigan, halina po kayo at pag-usapan natin. Tutukan tuwing Lunes at Huwebes alas 8 ng gabi. Dito lang sa PTV. PTV Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina. Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Lani Gadon, live dito lang sa PTV. Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Dahil malapit na ang Holy Week, alamin natin kung paano tinitiyak ng Civil Aviation Authority of the Philippines na maayos at ligtas ang mga airport at flight operations ngayong Semana Santa. Kasama si Eric Apolonio, ang tagapagsalita ng CAAP. Sir Eric, magandang tanghali po. Magandang tanghali po. Unahin po natin ang pagdiwang ng CAAP ng 17th anniversary. Ano po ang highlights ng selebrasyon? Well, para po dito sa Semana Santa, no? Meron po tayong orders sa DOTR sa pamumuno ng ating Malakalim Bison na lahat ng airport ay sa ayos ngayong at dagdagan yung mga personnel, especially yung peak hours and travel para hindi may kumbinyente yung ating mga pasahero. Sir Eric, ano pong mga karagdagang assistance ang inihanda ng CAAP para sa mga pasahero na babiyahe? Kabilang po ako dyan. Nakahanda na po lahat yung 44 airports. Yung ating meron na tayong malasakit health desk, yung ating medical personnel, ano? At saka yung ating mga security personnel. Naka-ready ho yan at una-una ho, wala na hong leave mo, cancel mo na ngayon. At para masilbihan lahat yung pangangailangan ng ating mga pasahero. Sir Eric, ano naman po ang mga hakbang ng CAAP para matigil na ang illegal chartered flights? Sir Eric? Hello? Hello po. Ano po ang mga hakbang ng CAAP para matigil na ang illegal chartered flights? Yung chart. Hello? Yes po. Medyo choppy po choppy. Opo, Sir Eric. Hello? Hello, Sir Eric. Ulitin ko po, ano?
ano po ang mga hakbang ng CAAP para matigil na ang illegal chartered flights? Nagkaroon kami ng conference dyan, 3 days ago tungkol dyan. At kasama yung ating mga airline partners at saka yung mga stakeholders para ma-discuss yan, including ko yung military at saka itong ating mga kasamahan sa intelligence para at least ma-address yung issue na yan. Sir Eric, ano pong suporta ang ibinigay ng United States Federal Aviation Administration kaugnay nito? Yung pong sa FAA, unang-una po, sa ano yan if you're referring sa NAIA, ang NAIA po is a separate authority outside CAAP, although nasa DOTR kami pareho. Sir Eric, para naman sa mas ligtas na pagbiyahe, nagpapaalala ang CAAP tungkol sa paggamit ng power banks sa mga commercial flights. Pwede niyo po ba itong ipaliwanag? Well, yung mga power banks ay binabawalan na natin yung mga pasahero kung kanilang power bank ay sosobra sa 160 millihours, pero ina-allow naman po yan ng mga airlines sa loob, provided wag nyo ilagay sa hand carry-on luggage nyo, ilagay doon sa ibabaw ng overhead bin. Dapat po nasa kasama nyo lang doon sa baba ng o sa side pocket nung sa aircraft po. Sir Eric, ano pa po ang Ito, may tanong lang ako kay Sir Eric, yung tungkol naman dun sa yung nangyari before, paano natin ma-ensure na hindi na mangyayari ulit yung mga laglag bala, lalo na ngayon, napakadaming bibiyahe? Well, sa issue niyan, in-address na ng DOTR yan. At ang may hawak po kasi niya yung Office of Transportation Security. Sir Eric, ano pa po ang mga prohibited items na dinadala dyan sa airport at sa aeroplano po? Well, una-una po, yung mga illegal items talaga, yung mga bala nga yan, yung mga vape, bawal na bawal po yan, saka yung mga battery-operated na gadget. At yan po yung talaga pinagbabawal at sin-advise sa atin yung mga pasahero na sana wag na nilang dalhin dahil nakikita rin naman sa final x-ray at nakukumpisto po yan. Sir, ito may tanong po ako. Hindi ko alam kung pwede po kayong sumagot dito or meron kayong coordination dun sa authorities sa NAIA. Tungkol dun sa nabasa ko lang sa isang post na merong mga nira-random check. Dinadala sila sa isang lugar o isang kwarto doon sa NAIA. Ira-random check sila yung bag, yung suot nila. Gaano po ba ito katotoo? Tsaka bakit kailangan magkaroon ng random check? Well, wala po akong idea kung hindi ako pa mag-comment sa issue na yun. Okay. So kasi meron tayong nabasa na gano'n, So kumbaga hindi naman natatakot, kumbaga nagko-cause lang ng trauma at saka takot doon sa pasahero. Pero yung tinatanong nila yung staff, bakit kailangan silang i-random check? Siyempre kinakabahan ka na, dinala ka doon sa iniisip baka meron kang something sa bag mo o sa suot mo. So yun lang po, sir. Ano pa po yung inyong paalala na lang sa mga biyahero? Yes. Tama po. Kasi unang-una, ang profiling po talaga naman nangyayari yan sa Bureau of Customs, personnel at saka sa immigration. But kung tayo naman po sa loob ng paliparan at wala naman tayo tinatagong illegal, wala tayo dapat na maging kabahan tayo. Dahil talaga namang magiging proseso ng paglalakbay natin maayos. Maraming salamat po sa inyong oras, Eric Apolonio, ang spokesperson ng Civil Aviation Authority of the Philippines.